Yun yung alam kong mangyayari after so many years. But I wasn't expecting it to be that soon. Pero dahil lang masiguro nga sabi niya matapang ako, ang lagi ko nasabi sa sarili ko, Lord, bigyan mo pa ako ng another chance. Chronic kidney disease o CKD isa itong pandaigdigang problema. Ayon sa mga datos, hanggang 13.4% ng populasyon ng buong mundo mayroong sakit na ito. Dito sa Pilipinas, higit pa, 3 sa bawat 10 Pilipino mayroong CKD. Ano nga ba itong sakit na ito? Paano ito nakakaapekto sa mga may pinagdadaanan ganito? Paano ito nakakaapekto sa kanilang pamilya at sa komunidad? Samahan po ninyo kung alamin ang lahat ng yan. Ako po si Dr. Dex Makalintal, ang inyong Doctor Next Door. Pwedeng lapitan sa ating Doctor Next Door. Pwedeng magtanong sa ating Doctor Next Door. Tara't samahan ating Doctor Next Door. Kasabay mo sa kalusugan ang ating Doctor Next Door. Doctor Next Door. Doctor Next Door. Nagsimula lang sa simpleng sakit ng likod. Lingid sa kaalaman ni Aling Shirley, bumibigay na pala ang kanyang mga bato. Sumasakit yung akin nga likod. Tapos madalas talaga nahihilo ako. Pagkatapos tawag dito yung parang nasusuka ka, na wala ka gana kumain, paggabi hindi ka nakakatulog. Nang magpatingin sa doktor, nalaman niyang mayroon siyang chronic kidney disease. End stage na raw ito. Ibig sabihin, malala na. Hindi na kaya ng kanyang mga kidneys na linisin ang kanyang dugo kaya kinakailangan niyang magdialysis, isang panghabang buhay na gamutan. Aminado si Aling Shirley na nung kabataan niya, hindi niya inaalagaan ng maayos ang kanyang katawan. Nang bata pa ako, siyempre, isang nilungga ako no? So ang mga namin sa Bacolod, ang mga bishop minsan madyong. Habang nagmamadyong ka, kopi, cigarette. Okay. Minsan nakakaubos ako ng kape, mga 5 cup everyday. So, sigarilyo. Tapos sigarilyo, nakakaubos ko ng 3 kaha. 54 years old na si Aling Shirley at 8 taon na niyang iniinda ang kanyang sakit. Hindi na siya nakakapagtrabaho. Laking pasasalamat niya na kahit papaano may nasasandalan siya. Hindi kasi ako mapagdaing sa mga financial, sa mga bagay-bagay. Kasi para sa akin, ang asawa ko kahit paano, Grab Express kasi siya. Ay, Grab Food. So kahit paano may kinikita kami. Tapos ito naman kahit paano, meron naman nabibigay sa akin. Sa gobyerno kahit paano. Paano kayo nananatiling matatag sa Kailangan natin, tanggapin natin ang sitwasyon natin sa buhay natin. Kung ano yung mga dumarating sa iyo, kailangan handa ka. Paghandaan mo yun, tanggapin mo lang, maging kontento ka na lang kung anong mayroon ka. Nagsisilbing filter ng ating katawan ang ating mga kidneys. Pangunahing papel nito na tanggalin ang dumi o waste products sa ating mga dugo. Bawat araw, 200 litro ng dugo ang finifilter ng kidneys, kasama riyan din ang pagtatanggal ng toxins, wastes at tubig. Pumapasok ang dugo sa kidneys sa pamamagitan ng renal arteries at kapag nalinis na ang dugo, ibinabalik ito sa ating katawan sa pamamagitan ng renal veins. Ang natanggal na dumi, inilalabas natin sa ating pag-ihi. Kapag nagkasakit sa bato, pwede itong kidney injury lamang o tinatawag na acute kidney injury. Pero minsan, pwede itong lumala at maging chronic kidney disease. Kapag hindi nasolusyonan, ito ay maaaring maging end-stage renal disease kung saan hindi na gumagana ang parehong kidneys ng pasyente tulad ng nangyari kay Aling Shirley. Pwede itong ikamatay ng tao kapag hindi nagagamot. Kabilang sa mga sikat na personalidad na namatay sa sakit na ito sina dating Pangulong Noynoy Aquino, ang premyadong broadcaster na si Mike Enriquez, pati na music legend na si Mozart, at ang World War II figure na si Douglas MacArthur.
Narito po tayo ngayon sa National Kidney Transplant Instituto NKTI sa Quezon City. Karaniwang takbuhan ng mga Pilipinong mayroong sakit sa bato. Mahigit 40 taon na ang ospital na ito na bukod sa pagbibigay serbisyo publiko, nangunguna rin sa pananaliksik sa larangan ng nephrology o ang sangay ng medisinang nangangalaga sa bato at sa mga sakit nito. Importante ang tamang kaalaman para maagapan ang sakit sa bato. Payo ni Dr. Luis Aquino ng NKTI, agad magpatingin kung may mga nararanasang sintomas. Usually, nagpa-present sila na parang mabilis mapagod kasi isa sa mga simptomas ng chronic kidney disease is the anemia. So parang lagi silang pagod, mahina, matamlay, nahirapan matulog, mahina kumain. The more severe cases, may disorientation na yan. And yung iba, pamamanas. Maraming Pinoy ang may CKD, aabot sa mahigit 35% ng ating populasyon. Tingin ng mga eksperto, sumasalamin ito sa isang mas malaking problema. Firstly, kasi yung access natin sa for diagnostics and medications hindi pantay-pantay throughout the Philippines. And of course, wala tayong, though we have government institutions like the NKTI, hindi lahat ng hospital in the Philippines is a tertiary institution that has 100% na libre talaga once per service. So I think the access to healthcare, hindi sila nakapagpa-check up. And then, or nakapagpa-check up man, hindi nila masustain yung gamot. Dito sa Pilipinas, 94% ng mga taong may end-stage renal disease ay sumasailalim sa hemodialysis. 4% naman ang sumasailalim sa peritoneal dialysis at 2% lamang ang sumasailalim sa kidney transplantation. Ito ang hemodialysis machine na ginagamit ng mga pasyenteng mayroong ESRD o end-stage renal disease. Sa proseso ng hemodialysis, ang makinang ito ang nagsisilbing artificial kidney o filter para malinis ang dugo ng mga pasyenteng ito. Ang presyo ng bawat hemodialysis session aabot sa 2,000 hanggang 7,000 pesos. Ibig sabihin, ang mga pasyenteng may end-stage renal disease gumagastos ng 6,000 hanggang 21,000 pesos kada linggo para mabuhay. Mungkahi ng NKTI, lawakan pa ang suporta ng gobyerno sa mga dialysis patients. So they already expanded the law to cover 156 dialysis sessions a year. So that should be enough to cover at least 3 sessions per week for 52 weeks. That's 1 year. However, some patients, hindi enough yung 3 sessions per week. Suportado naman ng PhilHealth ang panukalang ito, pero problema ang kakulangan ng dialysis facilities sa mga ospital. Sa taya ng Department of Health, kakailanganin ng aabot sa 26 million pesos ng bawat ospital para magtayo ng dialysis center at 8 million pesos naman para sa taunang maintenance. Dahil hindi lang naman chronic kidney disease ang sakit na kinakailangang tugunan ng gobyerno, masalimuot na usapin ang pagpopondo para sa mga dialysis facilities, lalo na sa maliliit na ospital. Sa ating pagbabalik, pag-usapan po natin ng iba pang treatment options pagdating sa mga taong mayroong end-stage renal disease. Alam nyo bang may isa pang uri ng dialysis na hindi kinakailangan ng makina at pwedeng sa bahay lamang? Lahat yan sa pagbabalik ng Dr. Next Door. Doctor Next Door. Doctor Next Door. Doctor Next Door. Doctor Next Door. 4 na taon na ang may chronic kidney disease si Erwin Serafica. I was really worried about how I'm going to support yung medications for the chronic kidney disease. So during the pandemic, couldn't visit the doctor, couldn't do labs, couldn't visit the hospital. So ano talaga siya? You were really alone in trying to cope with that. Bukod dito, may alta presyon din siya at diabetes. Pero sa kabila ng mga sakit na ito, hindi kailangang huminto ang kanyang buhay. So very supportive yung family. So it's mostly the family that's really supporting, particularly my wife. Kasi siya yung primary caregiver ko eh. So if I'm too sick to do my peritoneal dialysis, she's the one who does it for me. Laking pasasalamat ni Erwin sa isang uri ng gamutan na inirekomenda sa kanya ng kanyang doktor. Ito ang peritoneal dialysis. So yung peritoneal dialysis ko, at least I don't have, hindi ko kailangan i-block off yung 1 day or 2 days ko within the week
para lang mag-dialysis ng hemodialysis which would take you half day. Ipinaliwanag ito sa atin ng isang eksperto. Ma'am, ano po ba itong peritoneal dialysis at paano po ba ito sinasagawa? Yeah, so peritoneal dialysis is another form of renal replacement therapy. When you have end-stage kidney disease, you need something that will help your kidney clean your body. The number one is kidney transplantation. That's actually treatment, and that's the preferred one because better survival, better quality of life. If you don't have an available donor and you're not ready yet for a kidney transplant, then we advocate for peritoneal dialysis. So what happens there is a patient undergoes a simple procedure wherein a catheter is placed into the abdomen, and then the patient is trained on how to do the peritoneal dialysis at home. So it is a repetitive process. It's a cycle of infusing fluid and then dwelling the peritoneal dialysis fluid and then draining. Ang peritoneum ay isang serous membrane na nakabalot sa loob ng tiyan. Pinoprotektahan nito ang ating mga abdominal organs. Mayroon itong dalawang layers at nasa pagitan ng dalawang ito ang tinatawag na peritoneal cavity. Sa proseso ng peritoneal dialysis, ipinapasok dito ang cleansing fluid na tinatawag na dialysate sa pamamagitan ng isang catheter tube. Sinisipsip ng fluid na ito ang dumi sa dugo mula sa blood vessels ng abdominal lining pagkatapos ay dinedrain ito papalabas ng katawan. Sa peritoneal dialysis, kinakailangan mo ng katuwang. Sa kaso ni Sir Erwin, ang kanyang misis ang tumutulong sa kanya. So may ilalim pa sila sa training patungkol dito. At hindi naman tulad sa hemodialysis, hindi na kinakailangan ng pasyente pumunta sa center linggo-linggo. Dito po pwede nilang gawin ito kahit nasan yung pasyente, kahit nasa bahay sila. Kinakailangan lang nila isang malinis na kwarto. Kailangan ng kaunting ingat kapag gagawin ang peritoneal dialysis. Mahalaga ang kalinisan para iwas impeksyon. At ilan pang bentahin nito, wala masyadong bawal na pagkain at mas malaya kang makakagalaw. Yung mga pasyente, no, na lalong-lalo na yung meron pa silang adequate na ihe, nagpo-produce pa sila na sarili nilang ihe. Mas gusto natin silang naka-peritoneal dialysis kasi mas beneficial ang peritoneal dialysis sa pag-preserve nitong natitira nilang renal functions. And of course, yung mga pasyente natin, especially no, pag sila yung mga nag-work sa pamilya, you might as well want to give them this option kasi nga they can still go back to work, they don't need to miss yung school nila, just mas may free time sila. Mapabata man o matanda, kung kinakailangan, po pwedeng mag-peritoneal dialysis. Isa lamang ang maaaring maging hadlang dito. Kasi we are going to use yung peritoneal membrane. So there's only one absolute contraindication, meaning kapag wala na siyang functional peritoneal membrane. Usually we see these patients, no, yung mga may prior or history ng mga abdominal surgeries. So yun lang yung medyo pag-iisipan natin kung i-offer natin yung peritoneal dialysis. But the rest of the patients, we can offer peritoneal dialysis po. Sa kabila ng pagiging mainam na pamamaraan ng gamutan, kakaunting Pinoy CKD warriors lang ang sumasailalim sa peritoneal dialysis. Bukod kasi sa maraming Pinoy pa rin ang walang access sa serbisyong pangkalusugan, kulang din sa kaalaman. Mahirap, complicated daw ang gumawa ng peritoneal dialysis kasi nga naman, the patient needs to do it for themselves. But of course, we need to understand that these are very easy steps lang naman po in doing the dialysis. No? Each center will have to meron naman po silang programa in teaching, training. For those already on dialysis, we really promote peritoneal dialysis first here at the NKTI because it actually has a better PhilHealth coverage as compared to hemodialysis. Once they are approved for the Z package, lahat yan may Z package ng dialysis, transplant, peritoneal dialysis. It can cover 3 to 4 exchanges per day. And it's just that kulang yung promotion and then the patient's confidence in the treatment. Sa datos ng NKTI, isang Pinoy ang nagkakaroon ng chronic kidney disease kada oras o 120 sa bawat 1 milyong populasyon kada taon. Kabilang sa kanila sina Erwin at Shirley na hindi pa rin nawawalan ng pag-asa at patuloy na lumalaban sa hamon ng kanilang karamdaman. Para makaiwas sa chronic kidney disease, sundin ang mga sumusunod. Importanteng regular na magpa-check up. Panatilihing normal ang inyong blood pressure at blood sugar levels.
Kumain ng tama, bawasan ng asin sa kinakain at uminom lamang ng sapat na fluids, hindi kasama dyan ang alak. Mag-exercise, umiwas sa bisyo, at iwasan ang labis na pag-inom ng painkillers. Gamitin lamang ito ayon sa prescription ng inyong mga doktor. Para sa karagdagan pang kaalaman tungkol sa chronic kidney disease, pumunta lamang po sa mykidneyjourney.com.ph. Para naman sa iba pang kaalaman tungkol sa peritoneal dialysis, pumunta lamang po sa pdacademy.asia. Hanggang sa muli, ako po ang inyong kaagapay sa kalusugan, Dr. Dex Bacalintal, at ito ang Dr. Next Door. Doctor Next Door. Doctor Next